Kasi these discussions may expose us to sensitive matters na malalaman ng kabila, malalaman ng kalaban. So, kailangan pag-isipan natin yan na mabuti, pag-aralan natin yan na mabuti. Gusto munang konsultahin ni Senate President Juan Miguel Big Zubiri ang Department of National Defense o DND bago simulan ang investigasyon ng Senado sa umunoy posibleng wiretapping ng Chinese Embassy. Inanunsyo kamakailan ni Senator Francis Tolentino na isasagawa na ang pagdinig ng Senate Committee on National Defense and Security sa susunod na linggo sa pangunguna ni Senator Jinggoy Estrada. Wala na, si Jinggoy pala Si Jinggoy pala alam naman natin si Jinggoy, may pangarap ito di ba? Si Jinggoy pala naman ang mag-head nung committee na yun. Patay tayo dyan. Hindi, alam mo, hindi naman siya tayo Siyempre, expected na natin yan. Kasi nakita natin on how, I don't have problems with Senator Jinggoy. May mga bagay naman siyang magandang hirit sa Senado. Kaya lang, nakita natin yung leaning niya sa administrasyon. Itong nakaraang hearing. Ang problema ko ay ito. Ang problema ko po ay paano natin magkakaroon ng assurance na pagdating dyan sa hearing na yan, malalaman natin kung meron ba talagang naganap na gentleman's agreement or yung tinatawag na new model. Iyan nga yung gusto natin malaman kasi anong nangyari, parang nalaglag yung ating Westcom, di ba? Command na si Vice Admiral Carlos. Dahil sa parang siya'y pumasok sa isang kasunduan sa China and yet bigla siyang nalaglag, bigla siyang nawala sa posisyon, kesyo nag-leave lang daw, kesyo hindi otorisado, ang dami, iba-iba dahilan nila paano mo masasabi na maganda ang ireresulta ng hearing kung ang hahawak, alam naman po natin medyo sobrang leaning sa gobyerno. Sobra hindi naman sa sipsip, pero parang gano'n na nga. Di ba? Paano natin maaano yan? Kawawa naman po paano malalaman ang katotohanan? Tapos, hindi pa ba natin pagdududahan na sikretong itatago, hindi man lang in public? Yun yung in public, nakita natin kung paano si Jinggoy mag-handle ng, sabihin na nating maghirit sa hearing, di ba? Yun public pa. Paano pa kaya yung private? Na kayo-kayo na lang ang mag-uusap. Magtatakipan lang yan. Di ba? Yun lang sa akin magtatakipan lang yan. Kawawa naman po tayo dyan. Paano natin malalaman ang katotohanan? Di ba? Kawawa naman, di ba? Kasi importante ito Importante itong malaman dahil once and for all, matuldo ka na itong issue na to. Nilaglag nyo ba o hindi yung ating si Carlos, Vice Admiral Carlos, nilaglag niyo ba yun? Kayo ba talaga may kasunduan sa China? Bakit ganun ang sinasabi ng China? Kasi bintang kay Duterte tapos biglang etong China may transcript pala ng inyong kasunduan. Paano natin malalaman yun? Hindi paano natin malalaman yun? Kung itatago nyo, isi-secret hearing ninyo. Tama, mali. Di ba? Paliwanag ni Senator Zubiri, kailangan munang matiyak na walang sensitibong impormasyon ang maisa sa publiko na posibleng gamitin ng China. Magdidiskusyon nga kami ng closed door with Secretary Gibo to make sure that no information is inadvertently released that will affect our national security stand and posture in the country. Yan ang napakalaga. Dapat yan nabigyan ng napaka-importanting konsiderasyon bago magkaroon ng mga hearings na ganito. Pag-uusapan muna ng mga senador sa isang executive session ang plano. Ayan ang tinatawag sa basketball na lutong Macau yan. Naintindihan ko naman yung yung pagiging sensitibo, pero gusto ng taong bayan na malaman kung ano yung mangyayari. Kung ano ang ginawa ninyo dito sa ating
bayan tungkol ho dito. Kayo ba ang nakipagkasunduan? Ano bang kasunduan yan? Don't tell me. Wala. Moro-moro na naman yan. Secret hearing. Meron talagang ano ang Senado, no? Wala talaga. Eh kung yung kay Kibuloy kaya, kay Tebes kaya, secret meeting nyo rin. Hindi, di ba? Bakit ganun? Pag iba ang inuusig ninyo, walang secret meeting. Secret hearing. Oh. Pagdinig ng Senado. Ayon naman kay Secretary Teodoro, kukonsultahin na muna nila ang Department of Foreign Affairs kaugnay ng issue at hihintayin na rin muna ang resulta ng isinasagawang investigasyon ng ahensya. Hindi kami pwedeng mag-comment sa Senate processes, no? Hindi namin pwede pangunahan. Sa ganang amin sa Executive Department, nasabi na namin the lead agency conducting the investigation as to whether or not something is true, whether or not there was an improper contact is the DFA. Patawa ito si Gibo, ano? Patawa. Ito yung sinasabi nito ni Gibo na kesyo ngayon, pag tinatanong siya tungkol sa komentong kapalpakan dito sa new model, biglang hirit, hindi, actually wala kaming say dyan. Ang lead agency dyan yung DFA. Pero nung dating nag-iingay siya tungkol dyan sa, ano ba tong gentleman's agreement? Ano ba itong secret meeting ni Duterte? Mga ganyan-ganyan. Ang ingay-ingay mo. Di ba? Ang ingay-ingay mo eh. Oh. Tapos kayo, yung nakabukingan na kayo pala ang may new model. Hindi ho. Yung ano talaga yun, DFA ang merong otoridad na magsalita. Di ba? Biglang naging ganun na. Nung unang ingay-ingay, ngayon biglang, hindi, DFA talaga eh. Nayari kasi. Nayari. Yun ang problema eh. Nabuking kayo eh. Nabuking kayo sa kapalpakan ninyo eh. Sabi nito, I vote Gibo Teodoro sa president last 2010 pero para nag-iba na. Naku. 2010 pa lang, amoy ko na yun eh. 2010 pa lang, amoy ko na. Nakakatawa ito si Gibo, no? Ingay-ingay dati, ngayon sumabay. Biglang nagtuturo na, no? Tama ka dyan, eh. Issue Pilipinas, eh. Matanong kung suportado ng kalihim ang panawagang pauwiin na sa China ang mga opisyal at tauhan ng Embahada ng China sa Pilipinas, sagot ng kalihim. We will leave it to the DFA. Ngayon, leave it to the DFA. Dati, kasi tinanong siya tungkol dito sa China. Dati, ang sagot niya, war-tapping yan. War-tapping yan. Dapat silang parusahan ng war-tapping, madimanda sila dyan. Biglang ang komento ng taong bayan sa kanya, war-tapping, so totoong may naganap. DFA na lang pwedeng magsalita dyan. DFA na lang, wala nang iba. Biglang nagkaroon ng na iba na yung kwento, DFA na. Nung una, sigaw ka ng sigaw ng wiretapping yan. That's a criminal act against the government of the Philippines. Kasi ngayon biglang, DFA talaga eh. DFA yan. Wala nang iba, DFA yan. Anyari? Booking ba? Booking? Nadulas? Sabi ko sa inyo, wag masyadong madaldal. Ang taong madaldal ay naku po, patay tayo dyan. Unless vlogger ka. Siyempre, pag vlogger ka, kailangan mo maging madaldal. Tama, mali? Patay tayo dyan. Diba? Pambirang buhay, ereo. Naiba na ang kwento. Noong una, atapang-atao, talagang hindi. Wiretapping yan. Una pa nga, hindi pa nga wiretapping eh.
Actually, hindi, iba-iba pa una kwento. Walang ganon. Tapos bigla naging wiretapping. Hindi otorisado. Tapos ngayon, DFA na lang pwede magkomento, ah. DFA na lang. DFA. Putangin na niya. Ay, sorry. Expression lang ho yun, ha? Expression. Hindi ho yun naka ano sa ibang tao. Expression. Kakaiba eh. Oh, kakaiba ito. Lupit mo talaga, Gibo. The DFA is the sole body that has a right to give an opinion or talk about it. Bakit ngayon mo lang na-realize, sir? Na DFA pala ang pwedeng magsalita tungkol dyan. Noong una, dami-dami yung sinasabi. Ay, pambira. Kawawa. Nung nagkabulilyaso na nung nagkaloko-loko na, biglang, DFA medyo hindi ganun kadaldal eh, di ba? Yung DFA hindi ganun kadaldal eh. Sila. Yan, si Yusek Malaya, di ba? Si Anyo, sila yung unang mga dumadaldal nun eh. At saka lalo na yung taga Coast Guard ba yun? Yung si Sprikitik ba yun? Pangalan nun si Sprikitik. Ayan yung mga madadaldal nun eh. Tapos ngayon, ano nasagot? DFA kasi. Sabi siguro nung DFA secretary, pagkatas yung dumaldal noon, biglang ituturo nyo kami? Pambira kayo? Pambirang buhay yan, oo. Ang lupit nyo talaga. Ayan ang problema. Pag naglagay ka ng secretary na politiko, matik na yan. Matik na yan na talagang pag naglagay ka ng politiko, Jollibee yan. Jollibee yan, sure yan. Ha? Kaya ito, yan ang napapala natin sa mga ganyang opisyal. Una nang inatasan ni Justice Secretary Crispin Boying Remulla ang National Bureau of Investigation na magsagawa ng malalimang investigasyon. Oy, UNTV, baka naman pwedeng interview nyo si Boying. Hindi yung puro statement lang, baka naman pwede nyong interviewin na siya. Para malaman talaga natin ang kalalagayan ng ICC. Di ba? Kalalagayan ng mga nangyayari-yari sa lipunan.